Guys, welcome back to our channel, and today's vlog is let's cook again eggplant. Kakaiba yung eggplant dito, mga punggok. Unique. And also eggplant. What recipe is this? Sa mga nakapanood sa aking latest vlog, alam nyo to. Sa mga hindi nakapanood ay manood ka hanggang dulo. So yan guys, ang dami ano. Tapos, samahan natin siya ng iringgi. Iringgi is one of my favorite mushroom here. Ayan guys. Kasi ang sarap ng texture ng mushroom na ito is para kang kumakain ng meat, but totally hindi meat dahil ito ay mushroom. Mushroom nga siya, di ba? Yun. So, watch until end guys sa ating vlog. No meat. Yun. Fish meat only. I prepare to use this bonito flakes or kind of tuna. Para siyang tuna pero hindi siya tuna. Para siyang tuna pero hindi siya tuna. Same sa paggawa ng tuna, no? Pero ang kanyang isda na ginamit ay tiningan or bonito. So yun. Malasa din siya. Kasing sarap ko. Joke. Masarap din siya at medyo affordable siya rather than tuna kasi mahal nga ang tuna. So gamit yung dalawang can dahil madami ang ating talong. Mas gagamit tayo nito. Ano nga ba itong lulutuin natin? And then, spring roll. So, watch until then guys sa ating vlog kung paano natin i-prepare ang ating eggplant with mushroom. Ayan, ang laki ng mushroom, no? Eggplant with mushroom spring roll. So, ayan guys, ang ating lutuin sa ating vlog ngayon. So, watch until end guys sa ating vlog. In a very simple, delicious of course. Syempre, masarap talaga ang home cook. Home cook is always the best, no? So, yun po yun talagang aking pinaninindigan na home cook is always the best. Bakit? Kasi hindi mo siya ma-over sa paglagay ng mga condiments na which is hindi maganda sa katawan. So, hiwain lang natin ito ng maliliit kasi nga ito ay ating babalutin. So, kailangan maliliit ng pagkahiwa para ito ay magkasya sa ating roll. Or roll baga, wrapper. So yun, very thin slice. So yun guys, maraming salamat guys sa mga nanood lagi at sa mga Pilipino, watch with sounds, and for sure matutuwa ka sa aking mga tips. Talagang pinapaninigurado na matutuwa ano. I mean, may makukuha ka ng mga tips, o diba? Kaysa naman sa sounds ang gagamitin. Mas maganda yung magdakdak ka dyan para ano, ilagay na natin siya sa ating kawali kasi dyan natin siya lulutuin. So yan guys, ganun din yung talong, ganun din yung ating gagawin sa ating talong. So yan, anyway, hindi ko pa pala ito hinugasan aking talong ha, wait lang. So ayan, hinugasan ko siya guys, actually malinis naman ito eh, pero syempre hinawak-hawakan itong ng mga tao, the better to wash na lang kahit even dulutuin natin siya. Yun nga lang is, kailangan mo siyang punasan dahil magiging wet siya, at pag magiging wet siya, magiging malata siya pagluto natin. So, yan guys. So, yan, punggok talaga. Kahit saan tingnan, punggok talaga. Masarap ang talong dito kasi hindi siya masyadong, baga parang halos wala siyang buto dahil mura pa lang. Talagang pinipitas na nila while mura. So, parang wala siyang buto. Actually, lalaki pa to eh. Biruin mo, walang buto, di ba? Pero actually, mayroon siya maliliit pa lang. Murang-mura lang siya. So, yun. Ang talong guys is napakaganda sa katawan. At kahit anong luto sa kanya, ay masarap siya. So, parang ako. Kahit saang tingnan, masarap. Masarap ilang purnas. Joke. So, joke is a spice of life. So, ganyan lang ang pagkahiwa sa kanya. As napanood nyo sa aking luto na nakaraan, ganito lang. Kasi sabay-sabay natin siyang lutuin sa fry pan. So yun guys, watch until end guys sa ating vlog. Hiwain ko lang to. Kapag pinapanood ko kayo habang naghihiwa, abutin tayo ng 2 oras. So yun guys, lulutuin natin siya, yung mushroom and talong, sa grill style. Without putting any oil on it. Walang ano, lulutuin lang natin siya para mabawasan yung kanyang water, at the same time, lalambot siya. Kasi mahirap balutin kapag ganito ang hilaw pa natin ibabalot. So, bahagya or lutuin natin siya sa sarili niyang mantika. Niluto sa sarili mantika. Lutuin natin siya sa sarili niyang water.
kasama ang mushroom and talong. Very simple and also delicious. So, mapapakain ng marami ng gulay ang iyong anak. Pwede mo siyang lagyan ng hipon. Kung mura ang hipon, dito kasi sobrang mahal, mapapamura ka sa kamahal. Kaya I use, ano na lang. Ito naman is expensive din. 140 something isang palaso nga ito. 140 something yan. Kasi tatlo ito, almost 400, almost 500 eh. So, nasa mga, nasa mga 150 yan ang isang latang ganito. Kalit-lit lang. Ganon. So, napakamura lang itong mga nakaraang taon. Simula na nagpandemya, grabe na ang mahal ng mga bilihin. Mabuti pa ang mga bilihin. May nagmamahal sa akin, walang nagmamahal. Just kidding. Yun, nung una, hindi ko masyadong na-feel yung pagmahal ng bigas eh. Kasi parang walang 100 yen ang patong. Ngayon, biglang tumaas. 5 kilo, almost kulang-kulang 500 yen ang tinaas ng bigas. At nakakalungkot pa. Limited lang ang dapat bibilhin ng isang tao. 5 kilo lang, wala silang pack na 10 kilo. Kasi 5 to 10 kilo yung pack na nabibili mo sa supermarket eh. Nakapack na siya, hindi ka magpapakilo kung hindi nakapack na siya. Ganyan ang bintahan dito ng bigas. Hindi ka talaga sa Pilipinas na magpapakilo ka, pwedeng bumili ng kalahating kilo. Dito hindi eh. Nakapack na siya sa 5 kilo at meron namang 1 kilo, 2 kilo, ganyan. Pero mas makatipid ka kung malaking pamilya kayo, bumili ng 10 kilo. Medyo makakasave ka. Yan, lumabas na yung kanyang water guys. So, atin siyang palambutin sa paraan ng pag-grill sa fry pan without putting oil. So, yun. Kaya nasa Pinas na reklamo sa mahal ng bilihin guys, worldwide and inflation. Worldwide ito dahil sa pandemya at dahil sa giyera, kung saan-saan giyera. So yun, sino bang gumawa ng giyera na to kung saan-saan? Kaya tumataas ngayon ang mga bilihin dahil sa mga worldwide problem na yan. So yun, tapos yun nga, sabay pa dito sa season na once a year lang ang ani ng palay. So medyo naubusan siguro sila ng stock na, ganun. Dahil yung mga tao na stress, siguro wala na ibang ginawa kundi kumain na lang kumain, parang ako. Joke. Nag-import na nga sila dito ng ng bigas mula California eh. Ang kanyang lasa is nakabili ako isang beses, parang style sa Pilipinas. Medyo malagit-lagit siya pero iba talaga yung kanyang lasa, hindi siya sweet. Hindi katulad sa sa tawag doon, sa ayan, lumabas yung water niya. Hindi katulad sa bigas dito na muchi-muchi or malagit-lagit na sweet. Siya hindi. Ang California na bigas masarap din. So yun, nakabili ako. Sabi ko parang iba ito. Hindi ko kasi masyadong tiningnan yung level ng pack. Pinili ko lang siya kasi medyo mura. Tapos timing pa na mayroon siyang 10% off. So binili ko siya. Tapos nung nailagay ko na sila gaya at naisaing ko na, parang 3 beses ko siya naisaing, saka ko na feel na parang hindi siya bigas ng Japan. Tiningnan ko yung lagayan o yung pack niya na plastic. Ayun pala, product ng California. Dahil siguro konti na lang ang stock nila dito. Kasi nag-i-import yan ang Japan sa iba't ibang bansa, which is malakas ang bilihan ng Japanese rice. Kaya medyo short ang kanilang ngayon. Dami ang tubig oh. Daming water. Short ang kanilang stock ngayon ng bigas. Sa pang anihan October, November, yan pang anihan. Pinakaunang mag-aani na mas naunang nainit na location or lugar is mga September, nag-aani na. Dito sa amin, kadamihan sa amin dito is November ang ani. Ganun, kasi late dito nagiging mainit. So ayan guys, di ba kumunti na siya? Kaya maraming talong ginamit ko kasi nga siya ay huhupa or kukunti ang kanyang finished product. So ito pa pwede na natin siyang haluan ng ating mga ingredients. So yun, dakdak pa more. So ayan guys, pinalamig ko muna siya ng konti. This one is breadcrumbs. Atin siyang hahaluan para to protect the water na hindi masyadong ma-damage ang ating wrap. Kaya nilalagyan ko ng gayaan. So yun, tapos bawasan natin ng mantika neto. Kasi ito din ay liquid na which is masisira ang ating wrap. At the same time, bawasan natin yung calorie. So, yun. Halo lang natin siya.
So, ayan na ilagay na natin. Tapos, lagyan natin siya ng black pepper and salt. On desired amount. And let's put seasoning. Seasoning na mula sa isda. And let's put cheese. Walang eggs ito, guys. Kasi yung cheese ang magbibigay sa kanya ng lagkit or pag matumiro. Yung hindi sila magiging, pagkain mo is hindi maghiwa-hiwalay. Yun yung purpose kaya bakit nilalagyan ng egg. Pero kung may cheese, no need to put an egg. So, yun. This is unique and also delicious. No meat. And more tastier than meat. Yun. Tapos, pwede mo na itong balutin. Halo-halo mo lang siya. Kasi, malasa na yung cheese, malasa na yung ating hinalo na tuna. Then, konting salt and pepper. It's okay. Then, ready to balot na. So, ayan guys. Half size itong aking wrapper. Mini. I use only water para pagpangdikit. Watch until end. Ito na guys, ang ating finished product. Very delicious and of course, healthy. So kahit ketchup lang is pwede na. Masarap siya, syempre. Homemade or home cooking. Yum yum. So under here guys, thanks for watching. Please do like, comment, and subscribe. Until here, thanks for watching guys. Bye-bye. Until next vlog, kain tayo. Bye-bye.